Pinag-aaralan na ng LTFRB ang hirit ng ilang transport group na minimum fare hike. Ito ay matapos ang sunod-sunod na oil price hike nitong mga nagdaang linggo. Bagamat may rollback na 20 hanggang 80 centavos per liter simula bukas, masyado pa rin daw itong maliit. Sa ngayon nananatili sa 13 pesos ang minimum fare sa mga jeep. Kaugnay niyan, makakausap natin si LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Kumusta na po yung evaluation kaugnay ng fare hike petition? Alam mo, Ma'am Cheryl, ang nakapending sa atin yung final ng mga PHA ng 2023 pa na nakakuban po ng 1 peso doon yung provisional increase. Sa ngayon po, as of today, wala pa po tayo natatanggap na bago pang decision para po doon sa increase. Okay, so walang bagong petisyon na inihain kaugnay dito sa sunod-sunod, pero yung sinasabi nyo po ay ano po yung pending 2023 pa? Yes, 2023, ibig sabihin, nag-run po yung provisional request nila noon na additional 1 peso sa 12 pesos na na-approve ng 2022. Kaya naging 13 pesos ang current nating minimum fare for the PHA. So at that time, ang hinihingi po nila Ma'am Cheryl at no 2023 ay 17 pesos. Pero ang agreement po ng board is dinagdagan lang po ng 1 peso provisional yung ating existing na 12 at that time. So ngayon po, nakapending po sa board din kasi bumaba yung price after that. Kaya ngayon po, dahil tumataas, pinag-uusapan po ulit ng board kung i-set ulit na ito for hearing. But again, we are also waiting kung mayroon pong mga bagong petition para ma-incorporate po doon sa dati po nilang final ng 2022. So, ayun po. So, ang pinagbabasihan natin ngayon ay nung 2023 pa. So, medyo may katagalan na po yung hiling nga po na gawing at least man lang 15 pesos mula 13 pesos po yung minimum fare. Nandoon po ba yung posibilidad na pwede ngang itaas or kailan po posibleng malaman yung evaluation or assessment at decision po kung magtataas ba or hindi ang pasahe? Yung ating pagtaas, Ma'am Cheryl, ng pamasahe ay dinadaan natin yan sa ang board sa hearing para po makuha po yung ibang inputs ng ating mga concerns. Like for example, yung ating mong commuter kasama po sa mga iniimbitahan po yan. Ganon din po yung ating ibang agency like Seneda para po dun sa ating inspection. Dahil nga po patas ng patas, kaya kailangan na rin nung ipag-usapan po ulit ito ng board. Sa ngayon ay bukod sa hinihintay namin yung bagong petition nila, baka po yung pending nilang petition noon ng 2020, baka po i-set ulit po for hearing ng board namin anytime soon. Bukod po dito, nanawagan din ang ilang grupo na alisin yung excise tax at value-added tax sa fuel products. Kasama rin po ba ito sa ikukonsidera o pinag-aaralan po ng LTFRB? Sa LTFRB, Ms. Cheryl, ang lagi nating batay na bukod yung sa basically yung fuel increases, tinitingnan din po natin yung magiging effect nito doon sa ating mga consumer, lalo yung ating mga driving habits. At anong epekto nito doon sa ibang mga goods natin. Kaya lagi po natin tinitingnan at kasi kinukuha yung input ng galing sa ating NEDA. So yung excise tax siguro nasa ibang agency ito para po. At kasama po yan sa mga tinitingnan po ng LTFRB. At sabi niyo po, nung huli tayo nag-usap, may fuel subsidy na ibibigay ulit po sa ating mga drivers at operators. Ano na po ang update on that? Sa ngayon, Michelle, hinihintay lang po natin na ma-cascade po yung budget for 2025 para po masimulan na po ulit yung pag-prepare natin din sa mga documentation requirements para po maibigay na po ulit yung ating fuel subsidy for 2025. At kasama naman po doon sa budget ang fuel subsidy para po sa ating mga driver. So kailan po yan tingin nyo, tansya nyo na may pamimigay sometime May or June na po? Yes, tingnan natin na Michelle, hopefully may pamigay yan on the second quarter of this year. Yan po yung tinatarget po ng board.
ang sa amin naman sa board, sa LTFRB, once na that's settled, automatic po yan. But we're working on it. Yan po yung target ng LTFRB. Hopefully in the second quarter, masettle na po. Maraming pong salamat, LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano.